Paminamahal, tayo po ay manalangin. Kindly po, taas natin ang ating makamay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Opo, dakila, mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, ang mabanal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat kami sa araw pong ito. Mahal na Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng mga biyaya, pagpapala, araw-araw na pag-iingat mo sa lahat ng iyong mga anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi ang pakikinig namin ng iyong mga banal na salita. Muli kami naritong lumalapit, humihingi ng kahabagan at kapatawaran sa Pangunang panalangin ng aming minamahal, ginagalang mahal na Pastor. Lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang mga banal mo salita sa oras na ito. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, aming sinasaway. Hinusus ang Philippine dolls, kasama from us in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, and everybody shout, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon, minamahal. At tayo po ay nagpapaabot sa sandali pong ito. Pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Yesus, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Atin din po, pinapaabot ating pagbati, pagrespeto, dobling paggalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, the entire Prophet of God, and our dearly beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeda, si all shares and remember the blessed teachings and preachings po ng ating dearly beloved Honorable parents in the Lord. Also, we greet with love and respect the beloved Almeda children and family, sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers, especially po sa mga beloved webcast viewers and visitors. Maminamahal, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. Tayong maminamahal ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na muli sa araw na ito tayo po ay malaya na nakapag-aalay ng ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Alam natin na ilang araw halos hindi po humuhupa ang pag-ulan at marami na po na mga naapektuhan ng mga pagbaha. Gayunpaman ay atin pong patuloy na pinagpipray, maminamahal na ang lahat ng mga beloved brethren, sila po ay ligtas at nasa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos sa pangunang panalangin po ng ating beloved honorable parents in the Lord, ng ating minamahal ginagalang ating mahal na Pastor. Salamat po sa ating mahal na Panginoon na ngayon po ay nasilayan na po natin ang sikat ng araw, mga minamahal. Palakpakan natin lahat ang ating mabait na Diyos. Lahat ng mga nagagalak sa ating mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Maminamahal, basahin natin ang ating mga Bible in the book of 1 Peter chapter 1, verse 3. Ang ating paksa, pamagatan natin, our hope is in God. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa mamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, sa pagkabasa ng Word of God. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, ang ating paksa ngayon ay patungkol po sa pag-asa ng mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, maminamahal. Ang sabi ng ating nabasang verse, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope in the resurrection of Jesus Christ from the dead. Maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Pwede nating, sa mga nandyan po sa IT, pwede nating hatiin sa dalawa pag medyo parang hindi mali tingnan yung ating verse, mga minamahal, kaya hindi lang po. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang pag-asa, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, ang pag-asa ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, our hope is in God, is alive. Ito mga minamahal ay namamalagi. Ito po'y nananatili ang pag-asa natin. Bagaman maraming tao sa mundo,
kung makikita natin at malalaman natin ang kalagayan ng maraming tao, ang iba ay nagiging hopeless, nawawalan po sila ng pag-asa. Ngunit ang sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, ang mga tinawag ng ating dakilang Diyos, ang bawat sumampalataya sa ating mahal na Panginoon mula nung unang araw na ating nakilala ang ating mahal na Panginoon na malagi sa puso natin ang pag-asang ito sapagkat tayo ay merong pinangahawakan yung salita ng ating mahal na Panginoon. At ang ating dakilang Diyos, ang lahat na kanyang mga pangako, ito ay meron pong tinatawag na katiyakan. Ito po ay natutupad at magaganap sa bawat sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Maminamahal. It is our testimony po kung paano tayo maminamahal nung araw, mahirap tayo mabago sa ating masamang buhay. Ang ating makaramdaman ay wala ng pag-asang gagaling. Ang iba mga minamahal ay tininggahan po ng pagamutan, araw at buwan na lamang at hindi na po taon ang bibilangin. Ngunit ngayon, salamat sa Diyos. Maraming panahon na ang lumipas. Maraming taon na mga minamahal na tayong lahat ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Narito tayo ngayon, tagtatamasa tayo ng lahat ng dakilang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi dapat mawala ang pag-asang ito. Lahat ay masabi ng malakas na praise the Lord. Susunod na verse, basahin na po natin mga minamahal. Praise God. Psalms chapter 78, verses 5 to verse 7. Psalms 130, verse 7. Ito po ang sinasabi. Sa mga awit, kabanatang 78, at ang mga talata ay 5 hanggang 7. Sapagkat siya ay nagtatag ng patotoo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel na kanyang iniutos sa aming mga magulang na kanilang ipahatid sa kanilang mga anak upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganganak na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak. 7. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 130, versikulo 7. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may kagandahan loob. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal. Ang sabi ng talatang ito, maminamahal, dito tayo magkakaroon ng isang ganap na pag-asa sa ating mahal na Panginoon. It is a testimony. Alam niyo po, ang Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, ito'y punong-puno ng patotoo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. From the creation, mga minamahal, until the day of the coming of our loving God, mga minamahal. Ang sabi ng verse 5, nabasa natin, praise God, for He established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. Ang talatang ito, mga minamahal, nagsasabi na kung paano sa panahon ng mga heroes of the Bible, mga patriarch, mga great men of God, mga minamahal, sila po ay naging victorious sa panahon nila. Sila po ay naging mananagumpay, mga minamahal. Ngunit bago sila nagtagumpay, meron muna silang mga pinagdaanan na pakikibaka ng kanilang pananampalataya. So we need to fight the good fight of faith, mga minamahal. Habang tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, nagiging patotoo sa buhay natin, paano natin malalampasan ang unos ng pagsubok? Paano natin malalampasan ang mga kahirapan, ang mga dumarating mga minamahal sa buhay natin, sapagkat tayo, God created us to be victorious. Amen.
Tayo mga minamahal ay tinawag ng ating mahal na Panginoon para maging mananagumpay. Kaya nga tayo mga minamahal, hindi tayo nawawala ng pag-asa. For if we hope in God, sabi ng 130 verse 7, sabi ng Word of God, let Israel hope in the Lord. For with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption. Sa ating mahal na Panginoon pala, pag umaasa ka sa dakilang Diyos, sa panahon ng pangangailangan, in times of need, meron kang mabigat, mga minamahal, na kinakaharap sa buhay. Let us remember, ang mahal na Panginoon, naranasan niya na lahat yan. Pero ang mahal na Panginoon, nagtagumpay siya sa lahat ng kanyang naranasan. Kaya ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Sa mundong ito ay meron talaga tayong kakaharaping kapigatian. Amen? Many challenges. But in times of need, meron tayong Diyos na tatawagan. Meron tayong Diyos na handang tumugon sa ating mga panalangin. Ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa bawat daing na mga nangatatakot sa Kanya at naglalagak ng pag-asa sa Kanya. Amen. The testimony of Jacob, minamahal, nung umalis siya, dala-dala niya lang po ay patpat. Walang-wala siya, mga minamahal. Pero nung bumalik na po siya, from Shechem and from Padan Aram, pabalik, mga minamahal, sa kanilang bayang sinilangan sa Israel, ang dala niya na, mga minamahal, ay laksa-laksa. Maraming pagpapala na ibinigay at ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong makapatiran. Nung nagsisimula, ang sabi ng mga umuusig sa kanila, huwag ka na maglingkod dyan. Maghihirap ka lang dyan. Yung iba mga minamahal. Ganun po yung kanilang mga minamahal, distraction para sa isang believer. Isang kapatiran, mga minamahal, dahil sa kanilang kalagayan sa buhay, ang sabi ng kapitbahay niya, nag-born again kayo, walang magiging magandang future ng buhay ninyo. Pero itong kapatiran, mga minamahal, nagtiyaga siya. Matyaga lang siya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Dahil lagi niyang naririnig, kung ano ang iyong tinanim, yon ang iyong aanihin. Hindi man yan nakikita ngayon, mga minamahal, pero takdang araw, lahat ng itinanim natin, mga minamahal, magbubunga yan sa takdang panahon. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtanim ng pananampalataya, lalago ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung nagtanim ka ng kabutihan para sa iglesia ng mahal na Panginoon, para sa iyong kapwa Kristiyano, mga minamahal, mapupuno ang puso mo, mga minamahal, ng pag-ibig na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi wala kang panghihinayangan eh. Nag-i-invest tayo, mga minamahal, in the right mind, right decision. There is nothing to lose, sabi lagi ng mahal na pastor. In serving God, there is nothing to lose, but everything to gain, mga minamahal. Hindi man nakikita ngayon, mga minamahal, yung mga material na pagpapala. Pero dahil matapat ka sa Diyos, ang mansyon mo sa langit, mga minamahal, ang naghihintay na gantimpala, reward doon, mga minamahal, naroon na, naghihintay sa mga anak ng ating mahal na Panginoon. Madidiscourage ka pa ba? Madidisappoint ka ba, mga minamahal? Kundi, ma-uplift palago yung spirit natin. Kasi totoo yung Bible, ano po, mga minamahal. The more na meron kang ginagawa para sa mahal na Panginoon, sometimes, there are detractors, mga minamahal. Panghinain ka. Kaya nga, ang pinakamahigpit talaga nating kalaban, minsan, sa totoong kalagayan natin sa buhay, ay ang ating sarili. Kung paano natin, mga minamahal, tatayuan ang ating pananampalataya. Kung paano mo higit na pagbubutihin ang relasyon mo sa mahal na Panginoon. Ang yung ginagawa sa ating mahal na Panginoon, though you are in difficult situation. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, when you hope in God, there is plenteous, mga minamahal, of blessing. Masaganang pagpapala.
Alam niyo po yung kapatiran na yon, taga La Union yon, mga minamahal. Yung kanilang mga loved ones pa, isipin niyo mga minamahal. Imbis na magpasalamat dahil yung kanilang kasambahayan ay naglilingkod sa Diyos, inuusig pa siya. Pero yung kapatiran na ito, mga minamahal, ang kanyang patotoo, basta patuloy lang siya, mga minamahal, naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumating po ang ilang mga panahon na baliktad po ang sitwasyon. Alam niyo, mga minamahal, yung nagsasabi sa kanilang wala silang mararating, isang araw, kumakatok at humihingi ng tulong sa kanila. Dahil yung kapatiran na matapat sa Diyos, na umasa lamang sa mahal na Panginoon, dumating ang panahon, sila'y pinagpala ng masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kasi hindi natin hawak ang bukas natin eh. It is only God that holds our future. Hawak po yan ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng salita ng mahal na Panginoon? His plan is for us to be prosper. He knows the best. Alam ng ating mahal na Panginoon. Minsan kailangan lang makita ng mahal na Panginoon kung handa kang maghintay. Kung handa kang magtiis, mga minamahal, sapagkat sa kapanahunan, ang lahat ng ating itinatanim, lahat ng ginagawa, aanihin po natin yan. At pagdating ng araw na yan, ng oras na yan, natuwa ang mahal na Panginoon sa ginawa natin, nalugod ang ating mahal na Panginoon sa ginawa natin, tayo mismo ang makikinabang sapagkat tayo umasa lamang at nagtiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang kalagayang totoo ng mga tao ngayon? Maraming tao ngayon, maminamahal, nabibigo sa buhay. Ang sabi ng Ephesians 2, verse 12, maminamahal. Tingnan natin ang sinasabi ng talatang ito. Dito po sa kalat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 12, ito pong sinasabi, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng verse, mga minamahal, that at a time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, tinan niyo po, and without God in the world. Ang mga Hudyo, maminamahal, they belong to the chosen people of God. Maminamahal. Ang mga Gentiles, maminamahal, yun po mga minamahal ay hindi bahagi mga minamahal na mga Hudyo. Tayo mga minamahal, naroon tayo mga minamahal sa Gentiles. But because we believe in the gospel, we believe our loving God, our Savior, today we belong to the modern Israelites. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay ipinasa doon sa mga naniwala, doon sa mga sumampalataya sa dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga may espiritu ka ng Diyos. May takot ka sa ating mahal na Panginoon. Lumalakad ka ng naaayon sa palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng commandments, every law, mga minamahal, ibinigayan sa mga Israelites. Doon, mga minamahal, sa Mount Sinai. It is written in the finger of God. Isinulat ng daliri ng Diyos. Nung nanalangin si Prophet Moses, 40 days and 40 nights without eating food, fasting, kinausap niya ang mahal na Panginoon. So in every commandment, sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, isinulat ito sa tapyas na bato. Ang kapangyarihan na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay isinulat ngayon sa salita ng Diyos, sa banal na kasulatan. At ito po, pag sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoon, ito po ay lalakip sa ating mga puso, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad yung mga umaasa sa mahal na Panginoon. Mapalad yung mga Kristiyanong nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nung panahong hindi pa natin nakilala ang mahal na Panginoon, wala tayong Diyos na kinikilala. Ang kinikilala nating Diyos ang ating sarili. Ang mahalaga sa atin ang ating sarili. Ang iba mga minamahal, yung kanilang kayamanan,
yung kanilang lakas, yun ang kanilang dinodiyos. Ang mga sandata, ang mga baril, mga minamahal, yun ang kanilang dinodiyos. Ang kapangyarihan. Ngunit tayo ngayon, naniwala tayo mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon ng dakilang kapangyarihan upang tayo sumampalataya sa Kanyang mga salita na meron lamang iisang Diyos. There is only but one God. Ang ating mahal na Panginoon. Pag umaasa ka sa mahal na Panginoon, natatakot ka sa harap ng mahal na Panginoon. Nanginginig ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo mga minamahal, binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon, ng ating beloved honorable parents in the Lord, na nagturo sa atin na umasa sa Diyos, na laging manalangin sa ating mahal na Panginoon. Today, mga minamahal, mapuprove natin, mula ng ating nakilala ang ating mahal na Panginoon, hindi natin nakikita ang mahal na Panginoon. Ngunit nararamdaman natin, kumikilos sa buhay natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming buhay na naayos ng mahal na Panginoon. Maraming karamdaman wala ng pag-asang gagaling, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga himala ng Diyos, hindi mapasolbalian. Kung sa isang libro ay kulang na maisulat ang lahat ng kapangyarihang ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayo mga minamahal, humahayo tayo. Nag-share tayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Sinasabi sa lahat ng mga tao, mga minamahal, ng dakilang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, paglalapit ka sa ating mahal na Panginoon, He is a forgiving God, mga minamahal, full of mercy and compassion. Hindi matarok ng isip ng tao. Ang mga hindi panaliwanagan na ganun kahalaga ang kaligtasan. Tulad ng isang taong nakasumpong ng isang kayamanan na gagawin ang lahat para makuha ang kayamanan na yan. Ganyan ang kaligtasan, mga minamahal. Wala sa relihiyon ito. Everybody shout, praise the Lord. Ang kaligtasan ay nagmumula tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Mula kanina, mga minamahal, alam ko po, bago tayo makarating dito, napakalakas ng ulan. Mula kahapon, maghapon, kaginang gabi. Hanggang kaninang madaling araw, mga minamahal, iniisip nga natin, siguro mabawasan yung attendance dahil malakas ang ulan, mga minamahal. Pero the more na malakas ang ulan, masamang panahon, mas maraming dumadalo sa church. Mas marami, mga minamahal, ang talagang ma-inspired ka na kahit may bagyo, mga minamahal, dadalo sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sa ibang bansa, mga minamahal, kung tayo, signal number 3, number 4, malakas na. Pag nag-signal number 5 sa ibang bansa, signal number 8, signal number 10, mga minamahal. Pero gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Napakasarap, itaas sa kamay. Napakasarap pasalamatan, dami ng presence ng mahal na Panginoon. Pag nararamdaman mo kasi sa buhay mo yan, meron kang totoong Diyos na sinasampalatayanan, na umaasa ka sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga sa salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to verse 10, maminamahal. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 10. Ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinakpis, nangatitilihan, gayon may hindi na nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig gayon may hindi pinababayaan, inululukmok gayon may hindi nangangasira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminama, alam ko po na nararanasan po natin yan. Ano po? Amen. Amen. But we have this treasure in earthen vessels
that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled in every side, yet not distressed. Ang sabi diyan ng Tagalog, mga minamahal, tayo ay nakikipagbaka. Sabi ng Tagalog, mga minamahal, talatang 8, sabi ng salita ng Diyos. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayumay hindi nangaghihinagpis. Amen. Amen. Hindi tayo mga minamahal, totally na ikaw man mga minamahal, sabi nga, kung dumating ang oras na wala ng laman yung tapayan, kumbaga mga minamahal, empty. Sa panahon ni Habakuk, mga minamahal, ang sabi niya, kahit hindi magbunga, mga minamahal, ang fig tree, I will always rejoice in the Lord. Amen? Amen? Minsan may kanta, di ba, mga minamahal, yung kanta na, kung sa mga pagsubok, mga kahirapan, na ating naranasan, nasaan na ang pangako mo sa Diyos? Di ba, mga minamahal, naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, dumaan tayong lahat talaga. Nanilinis tayo ng mahal na Panginoon. Dumaan tayo, mga minamahal, many years na ikaw ay naglalakad, nakikiusap sa jeep, minsan walang pamasahe, pero nagpapatuloy, nagtiwala, umasa sa mahal na Panginoon, hanggang dumating ang panahon na pinagpala na ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi pa ng talatang 8 na ating nabasa kanina, ituloy lang po natin, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Ito mga minamahal ang buhay natin. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Tayo mga minamahal, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Kung noon hindi tayo nakukontento, wala tayong kasiyahan sa sarili natin. Ngayon mga minamahal, dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, we are so much thankful for everything na bigay ng mahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, nangatitilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa. Nangasisira, gayon may hindi nalulugmok. Ibig sabihin, mga minamahal, sa panahon ng mga mahihirap na sitwasyon, positibo pa rin ang ating pananaw sapagat meron tayong inaasahan. Meron tayong sinasampalatayanan na kailanman na hindi tayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. God cannot lie. Ang mahal na Panginoon, kung nangako siya, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Tiyak, pagpapalain po tayong lahat ng dakilang Diyos natin. Amen? Kung sinabi ng mahal na Panginoon, obey me and I will bless you. Totoo po yun. Kailangan mo lang nakita ng mahal na Panginoon, 100% kang sumunod sa kalooban ng Diyos. 100% ang iyong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, na hindi ka nag-alinlangan. Umasa ka sa mahal na Panginoon, and God will do the rest. Magpapadala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, to supply all your needs. Katulad sa panahon, mga minamahal, ni Prophet Elijah, nung dinala siya, mga minamahal, sa lugar na kung saan, mga minamahal, mismo yung huling pagkain nung mag-ina, sinabi ng propeta ng Diyos, ipaghanda mo muna ako at pagkatapos nito ay gumawa ka rin naman para sa iyo at sa iyong anak. Alam niyo mga minamahal, sa panahon ng pangangailangan, yung nanay, nakita niya huling pagkain na yun. Huling pagkain na po yun, mga minamahal. Sa 1 Kings chapter 17 po yan. Alam niyo po mga minamahal, bilang nanay na makita mo, nagugutom yung anak mo,
at dumating ang isang stranger na hindi mo kilala, sinong unahin mo? Mga minamahal. Pero unahin mo, mga minamahal, yung sarili mo. Pero hindi ganun ang ginawa ng babaeng ito. Sapagkat narinig niya mismo ang propeta ng Diyos. Kaya mga minamahal, a blessed woman in Sarepta ang tawag sa kanya. Sapagkat siya, nang unahin niya paglingkuran ng propeta ng Diyos. For 3.5 years, drought at sumunod ang famine, walang pumapatak na ulan. Sa tindi ng kagutom, natuyo ang lahat ng lupa. Hindi na nagbunga ang mga lupain. Maraming mga nangamatay na mga alagang hayop at mga halaman nung panahon na yon. Pero nung nag-serve siya sa propeta ng Diyos. Amen? Amen? Siya at ang kanyang buong sambahiyan, ang sabi ng propeta ng Diyos, ikaw at ang buong sambayanan mo ay kakain at hindi mawawalan ng laman ng langis ang banga na yan hanggang sa mapaulan ang Panginoon. So ang pinagpala, hindi lang siya ang kanyang anak, pati ang kanyang buong sambahayan. Pag umaasa ka pala sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, isipin niyo po, cover ng blessing ang iyong family, protection na nanggagaling sa mahal na Panginoon. God will supply all our needs. Magtataka ka mga minamahal, bukas makalawa, nasolve na lahat ng problema natin. Amen? Amen? Ang sabi ng isang Kristiyano, minsan pag naghihintay ka, dapat hindi ka mainip. Hindi ka dapat maging impatient. Ang sabi ng Bible, wait on the Lord and put your trust in the Lord. Sa ating mga naglilingkod sa Diyos, totoo ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan ng mundo, mga minamahal, hindi ang anumang material na meron sa mundong ito. Ang kailangan ng mundo, mga minamahal, ay kaligtasan. Kaya nga mga minamahal, tayong lahat na dating hopeless, wala na tayong pag-asa. Ngunit binuo ng mahal na Panginoon ang ating pagkatao. Inayos tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano pat maisisigaw natin sa buong mundo na tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpala sa atin. Everybody shout, Amen. Mababasa natin, mga minamahal, sa Old Testament, bago tayo maminamahal, isang verse na lang after po nito, ang sabi po ng Ezekiel, chapter 37, verse 1 to verse 14, at last verse natin, mamaya, Romans 15, verse 13. Praise the Lord. Amen. God bless you po. Dito po sa Ezekiel, ang kabanata ay 37, ang talata ay 1, patuloy ang basa hanggang 14. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ko sa Espiritu ng Panginoon at inilagay niya ko sa gitna ng libis at siya ay puno ng mga buto at pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito may totoong marami sa luwal na libis at narito mga totoong tuyo at kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoon Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat.
at lalagyan ko kayo ng hininga. At kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. 7. Sa gayo'y nanghula ako ng gaya ng iniutos sa akin. At habang ako'y nanghuhula, may naghinugong at narito isang lindol. At ang mga buto ay nangagkalapit buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin at narito may mga litid sa mga yaon. At laman ay lumitaw sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa kanila. 9. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hinga at humihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. 10. Sa gayoy, nanghula ako ng gaya ng iniutos sa akin. At ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay. Amen. At nagsitayo ang kanilang mga paa. Isang totoong malaking pulutong. 11. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay buong sambahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. 12. Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pagsasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko at aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. 13. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang inyong libingan at ang aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan o bayan ko. 14. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain. At inyong mga lalaman na ako ang Panginoon ang nagsalita at nagsagawa. Sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, gaano kahalaga ang kaligtasan po, maminamahal? Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, the valley of bones, it represent the Israelites, maminamahal. Nag-prophesy, mga minamahal, inutusan ng ating mahal na Panginoon in the book of Ezekiel. Kung paano, mga minamahal, ang mga tuyong buto na ito. Ang sabi ng verse 5, God can give breath and live the dry bones. Amen. Ang mahal na Panginoon, kaya niyang, kahit wala ka ng pag-asa sa buhay, kaya ng mahal na Panginoon gawin ang lahat ng bagay na imposible. Maraming tao, mga minamahal. Sabi nga, ang dry bones, it represent, mga minamahal, life without hope. Hopeless. Lifeless. Patungo na yun, mga minamahal, yung mga kalansay na yun, yung mga buto na yun, sa pagkaabo. Pero pinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Nung hindi pa tayo sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, yes, we are alive. Physically, we are alive. But spiritually, we are dead. Maraming tao ngayon, mga minamahal, makita mo, buhay, physical. Pero spiritual, patay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Masakit pakinggan ang totoo, ang katotohanan. Pero ito ang makapagliligtas ng kaluluwa ng isang tao. Kaya ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon. Tayong lahat, mga minamahal, tinatawagan ng ating mahal na Panginoon, ipamahagi ang mabuting balita para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Though there are certain people that will refuse. Aayawan nila ang ebanghelyo.
Ngunit yung mga pinili ng mahal na Panginoon, bukas palad nilang tatanggapin ang salita ng Diyos na makapagliligtas ng kanilang kaluluwa. Hindi gawang biro, mga minamahal, ang mamatay ang taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ang tao, mga minamahal, binigyang buhay ng mahal na Panginoon at binigyan din ng freedom ng mahal na Panginoon. Pag pinili mo magkasala, pinili mo, mga minamahal, lumayo sa presensya ng mahal na Panginoon, the wages of sin is death. Romans 6 verse 23. Ngunit kung mamahalin mo ang salita ng Diyos, tatanggapin mo ang mahal na Panginoon, bukal sa iyong puso, ang sabi ng talatang yan, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang sabi ng mga minamahal ng talatang ito, the valley of bones, God can do miracles in difficult situation. Nung nakita mga minamahal, yun ay mga tuyong buto na. Mapapakinabangan pa ba yan, mga minamahal? Wala nang pakinabang yan. Pero ang mahal na Panginoon, sa bawat kalagayan ng tao, diyan mo makita ang himala ng mahal na Panginoon. Ang mga tao, mga minamahal, na mahirap nang makumbinse, ayaw nang maniwala, hihipuin ang mahal na Panginoon kanilang mga puso, maniniwala sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, sapagat maranasan mismo natin sa buhay natin, mga minamahal, gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon, isang drug addict na mababago, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Anong patotoo ng isang kapatiran, mga minamahal? Alam niyo po, na-save siya sa kulungan. Dahil, mga minamahal, sa kaso na drugs. At nung mga minamahal po, dumating yung panahon ng tukhang. Alam niyo, mga minamahal, sabi niya, kung wala ako sa mahal na Panginoon, hindi ko nakilala ang mahal na Panginoon, wala na ako sa mundong ito. Dahil sa kulungan, mga minamahal, iba-iba mga kasong nandoon. Pero nung dumating yung gospel, yung ebanghelyo na dinadala ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na may pag-asang magbago ang isang tao kahit gaano kasama. May pag-asa. Pag sa Diyos ka lalapit, may pag-asa. Pag mahal na Panginoon, siya papasukin mo sa iyong puso. Ang mahal na Panginoon ay maghahari sa buhay mo. Umiyak siya, mga minamahal. Tinanggap niya ang mahal na Panginoon. Tinanggap niya. Mahal na Panginoon, hindi ko na kayang magbago. Pero mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Ayusin mo, mahal na Panginoon, ang buhay ko. Amen. Kasi mahirap, mga minamahal, talagang magbago ang isang tao pag walang takot sa Diyos. Babalik at babalik lang yan sa kasalanan. Kaya mahirap din lalayo ka sa mahal na Panginoon. Binago ka na ng mahal na Panginoon at lumayo ka pa sa mahal na Panginoon. Yung masasamang espiritu na umalis, mag-aakay pa ng mas marami pang masasamang mga espiritu. Kaya mahirap. Ang sabi na salita ng mahal na Panginoon, this valley of dry bones, God can give life. When in silence, ang sabi ng mahal na Panginoon, bibigyan niya ng hininga ang buhay at laman ang mga tuyong buto na ito. And suddenly, sabi ng verse 7, mga minamahal, 37 verse 7, sabi po ng Bible, praise God. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. Amen. Amen. There was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Nakita natin, mga minamahal, kung gaano kamakapangyarihan magpala ang ating mahal na Panginoon. Ang mga buto na yan, mga minamahal, ay larawan ng mga taong walang pag-asa. Yan ang buhay natin noon, mga minamahal. Ngunit tayo ngayon, narito ngayon, mga minamahal, there was a noise. Ang sabi, mga minamahal, na dati ang buhay natin wala na kapayapaan, walang kaligayahan. Ngunit ngayon, ang mga tinig na ito ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon.
the voices of shout and praises to our loving God. Ang mga tinig na ito, mga minamahal, na wala ng pag-asa. The voice of triumph. Isipin niyo, mga minamahal, gaano tayo kasama noon. Wala na tayo, mga minamahal. Magandang pupuntahan ang buhay natin. Ngunit mayroong totoong pastor ng Diyos na nanalangin para sa atin, nagsakripisyo para sa atin at ginamit ng Diyos upang ipangaral ang buong katotohanan. There was shaking. Isipin niyo, mga minamahal. Pag bumababa ang presence ng mahal na Panginoon, nagtitremble tayo, mga minamahal. Gumagalaw ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon na lahat ng ating mga hinihiling sa Diyos. Mga minamahal, pag kinausap mo ang ating mahal na Panginoon, when we lift your hands, itaas mo lamang ang kamay mo sa ating mahal na Panginoon. At yung dating sigla ng pananampalataya mo, ginigising ng mahal na Panginoon ang ating unang pag-ibig para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi na salita ng ating mahal na Panginoon, all bones join together, bone to his bone. Amen. Bubuuhin ng mahal na Panginoon. Lahat ng kakulangan natin, lahat ng hinahanap natin, sa mahal na Panginoon lamang natin matatagpuan. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga ang kaligtasan, it is urgent. We are in the last days po. Maminamahal. Humayo tayo. Preach the gospel into every creature. He that believe and is baptized shall be saved. Kaya pag nabautismuhan ng isang sumampalataya sa mahal na Panginoon, nagtatakip ng kanyang maraming kasalanan at nagbubukas ang pinto ng langit upang ipatawad ang lahat ng kanyang kasalanan at gawin siyang totoong anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, mga minamahal, uuwi tayong lahat. Baon-baon natin ang kagalakang ito. Ang kagalakan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Wala na tayong pag-asa noon. Ngunit tayo ngayon, isisigaw natin sa buong mundo, totoo ang ating Diyos. Totoo ang ating mahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay makapangyarihan po sa lahat. Last verse natin, basahin natin. At ang mga magpaawit, mga instrumentalist, kindly, prepare na po tayo. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, versikulo 13, ito po ang sinasabi. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Maminamahal, sabi po rito ng salita ng Diyos, maminamahal. Praise God. Amen. Now, the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Amen. Our hearts will fill with joy and peace, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Mananagana ka sa pag-asa. Mananagana ang puso natin, mga minamahal, sa pagtitiwala, sa pag-ibig para sa ating mahal na Panginoon. Hindi pa man dumarating sa atin yung material na mga pagpapala. Pero yung araw-araw lang ingatan ka ng mahal na Panginoon. Bigyan kalakasan ng mahal na Panginoon ng ating mga pamilya. Saan man tayo pumaroon, nariyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay napakalaki na pong pagpapala, mga minamahal. Matutulog kang payapa, tiwasay at panatag. Sapagat mayroong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Mayroong Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya ang ating pag-asang ito, mga minamahal, mananatili ito. Ito, mga minamahal, ay mamamalagi sa ating mga puso. Ang ating pag-asa ay hindi mawawala. Darating ang isang araw, lahat ng mga nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, ngingiti ka sa pagpapala ng Diyos. Matatapos ang panahong luluha ka sa problema. Matatapos ang panahong luluha ka, mga minamahal, sa lahat ng iyong naranasan ng mga pagsubok. Hindi ka luluha sa pagdaramdam. Luluha ka sa pagpapasalamat. Sapagat ang ating Diyos na pinaglilingkuran, na ating pinagkatiwalaan ng ating pag-asa, ay hindi siya bumibigo sa lahat ng nananalig sa Kanya.
Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Tayo'y pinili ng Diyos. Kahit ganito ang ating kalagayan. Mula ng ating tanggapin ang ating mahal na Panginoon, naging bahagi siya ng ating buhay. Pinakamahalagang bahagi na kailangan natin sa buhay natin ang ating mahal na Panginoon. Sana ikaw ay aking tanggapin, naghihangin ganito aking damdamin. Mula tayo ay magkakilala, ang puso ko ay laging masaya. Tuning ang pag-ibig mo'y tapat at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sa oras na ito, tanggapin natin ang mahal na Panginoon, mga baguhan. Lumapit kayo sa harapan. Iniibig at minamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y hiniling mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, di siya'y nadarapa. Itong buhay ko, kahit kailan di mo ko iniwan. Ako'y lagi naglalaan. Hallelujah! Hallelujah! Magpasalamat po tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo kailanman iniwan ng mahal ng Panginoon. Ang Diyos natin ay karamay natin sa ating buhay. Hindi tayo kailanman pababayaan ng mahal ng Panginoon. Manalig lamang tayo. Ilagang ang ating tiwala at pag-asa sa ating mahal ng Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y pinili mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y ipinili mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Sama-sama natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa iyong napakatamis na presensya na ipinadama sa aming pong lahat. Sa ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan na rito ngayong araw na ito, sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, this is the day of your salvation, this is the accepted time. Ginawa ng mahal na Panginoon ng araw na ito para po kayo ay masave, maligtas. Tomorrow is not a promise. Hindi natin hawak ang mangyayari bukas. Ngunit sa oras na iyong napakinggan ang salita ng mahal na Panginoon at sumampalataya ka, ikaw ang pinagpala ng dakilang Diyos sa araw na ito.
May 4 na reglamentong kaligtasan. Una po ang pananampalataya. Ito po yung nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po yung unang pananampalataya. Pangalawa po ang tinatawag na pagsisisi sa ating makasalanan or godly repentance, sapagkat lahat po ng tao ay nagkasala. Sabi ng Romans 3 verse 10 and verse 23, "For all have come short in the glory of God, for there is no righteous, no, not one." Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po, maminamahal ng tao sa mundo. Kaya nga mahal na Panginoon na makapangyarihan sa lahat ay bumaba sa kanyang maminamahal kalagayan mula sa kanyang trono doon sa kalangitan, nagkatawang tao siya. At hinanap niya ang lahat ng makasalanan. Hinanap niya tayo. At ngayon, dinala na kayo ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain upang kayo ay pagpalaing lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ating pagsisisi, ito ang pagtalikod natin sa ating mga nagawang kasalanan. Ang ating pagsisisi ay nagmumula sa ating mga puso. Ngayon, mga minamahal, haharap tayo sa ating mahal na Panginoon. Tapat at banal ang Diyos at tayo patatawarin sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Pangatlo, kailangan natin mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2 verse 38, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Sa oras natin na pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya, nagsisi, at kailangan natin mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ano po? Ang bautismo po, maminamahal, ito ay pagpapatawad ng ating mga nagawang kasalanan. Ganap na pagpapatawad. Paglilinis ito, maminamahal sa ating lahat. Kaya, ililibing sa tubig ang ating makasalanang pagkatao. Pag-ahon natin, ganap na tayong bago nilalang na ibinihis si Kristo. Mga tunay na tayong anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya tatawagin tayong mga born-again Christian na mga tinawag ng ating mahal na Panginoon na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya hindi mo dapat ikahiya, maminamahal, ang pagiging isang Kristiyano, isang mananampalataya. Kung nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, yan na ang pinakamalaking pagpapala na dumating sa buhay po natin. Sapagkat pag nagpatuloy tayo, yung pang-apat, ibibigay ng mahal na Panginoon, baptism of the Holy Spirit. Yung nakita nyo kanina na nanginginig sa presensya ng mahal na Panginoon, umiiyak, lumuluha. Maminamahal, ang mga nandyan sa crowd, ang iba po dyan ay mga professional teachers, mga military, police, mga minamahal, engineer, mga kapatiran, mga minamahal na may mga business, mga pinagpala ng mahal na Panginoon, umiiyak sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil yan ay pag hinipo ka na ng mahal na Panginoon, once the Holy Spirit enter into your heart, your joy will be unspeakable and full of glory. Hindi mo maipaliwanag na ang katuwaan, kagalakan mo every time na may gawain, after mo mabautismuhan, dadalo ka ng dadalo sa gawain. Wednesday, Friday, and Sunday, habang nagpatuloy ka, lahat na ng problema mo, lutasin ng mahal na Panginoon. Lahat ng iyong pangangailangan, ipagkaloob na po ng mabait ng Diyos ang katugunan, maminamahal. Kaya, itaas niyo po ang inyong mga kamay sa oras na ito, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Sumabay po kayo sa panalangin ito ng pagsisisi at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ako, isang tao makasalanan. Ako po'y nagbabalik loob, nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala mula nang ako'y isilang hanggang sa oras pong ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambahayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita mula sa araw na ito hanggang sa yung nalalapit na araw na yung pagbabalik. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyong lahat. Opo, dakila, mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Ikaw ang makapangyarihang Diyos ng bawat tao, mahal na Panginoon, ay nilalapit mo sa iyong paanan upang ikaw ay kanilang kilalanin at paglingkuran. At sa mga baguhan narito ngayong araw na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila. Ipagkaloob mo po ang kapatawaran sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Mula sa araw na ito hanggang sa iyong
Mahal na Panginoon, pagbabalik, magpatuloy silang maglingkod sa iyo. Ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon, ang kapatawaran sa kanilang makasalanan. Gawin mo silang tunay mong mga anak. Sa isip, sa puso, sa gawa, sa katotohanan, ang sandaling ito hindi maging una't huli, bagkus panimula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng aming minamahal ginagalang aming mahal na pastor, in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Una, pangalawang reglamento ng kaligtasan ay naganap na po ninyo. After ng ating closing prayer, magpabautismo po kayo mga minamahal sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung kayo po ay nakahanda na, nakapagpasya na po mga minamahal, nandyan po ang mga choir members na handang maglingkod sa iyo mga minamahal. Kung di pa po kayo handa, hindi pa po kayo prepare na makapag mga minamahal tumanggap ng bautismo, ini-encourage sa amin kayo mga minamahal. Mahalaga ang araw na ito. Itong dakilang araw na kaligtasan na ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating pagbabautismo, mga minamahal, bukal sa ating puso, bukal sa ating kalooban, mga minamahal, sapagkat yan ang tanda na ikaw ay totoong umiibig at nagmamahal sa ating mahal na Panginoon at napakahalaga para sa iyo ng kaligtasan. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga baguhan, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon pong magpala sa atin pong lahat. Mga minamahal, pagpalain kayo ng ating pong dakilang Diyos. Praise God. Tayo mga minamahal, idara ko na po sa lahat po ng ating mga pangailangan. Meron po tayong mga prayer requests, may mga karamdaman po tayo, may mga problema. Magtiwala tayo, umasa sa ating mahal na Panginoon, kaisa po tayo na tayong lahat ay manalangin, purihin ng ating dakilang Diyos. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang isang kamay kung saan naroroon ang ating karamdaman. Rebukin po natin ito. Kung may karamdaman po tayong cancer, demons of cancer cast out in the mighty name of Jesus. Meron po tayong karamdamang leukemia, pneumonia, may goiter, asthma, mga minamahal. Rebukin natin in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' name. Isipin natin ang ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor, Evangelist Wildes Almeda, naglay hands sa ating pong lahat. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisa po, magtiwala, sumampalataya sa dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dakila mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangkalahatang panalangin ng aming minamahal ginagalang aming mahal na pastor, kahabagan mo kami patawarin, aming mahal na Panginoon, hiling at dalangin o Diyos ang masaganang biyaya, mahal na Panginoon, pagkalaw po ang katugunan sa bawat dalangin ng iyong mga anak. May mga karamdaman taglay, pagalingin mo sila. Merong mabigat na mga problema, ipagkalaw mo po ang kalutasan ng mga nanghina, palakasin mo. Pagpalain mo ang lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Ipagkalaw mo po, mahal na Panginoon, ang kalakasan, nagmumula po sa iyo, katugunan ng panalangin, maging makapatid ng mga beloved webcast viewers sa iba't ibang panig ng buong mundo, sa lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, sa oras na ito, mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ipagkalaw mo po, mahal na Panginoon, ng kalakasan, kagalingan, mga pagpapala, material, pisikal, espiritual na pagpapala sa bawat isa. At araw-araw po naming panalangin para sa buong family ng aming beloved honorable parents in the Lord, beloved Almeda children, grandchildren, children and law, great-grandchildren po. Aming minamahal ginagalang mahal na pastor, sa panguna ng aming beloved Ate P, tuloy-tuloy na recovery, kalakasan araw-araw, masaganang pagpapala, ibuhos mo sa imban na iglesia, kaligtasan ng maraming kaluluwa sa uling mga panahon ni Gisela. Ihanda mo kami sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. At sa oras pong ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng masamang espiritu ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, anumang karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Panghina, panlupaypay, natira pang mga kahinaan, lahat ng mga karamdaman, gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed and be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo. At bilang pasasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon, lahat po ng ating mga prayers sa pangunang panalangin po ng ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor, ang ating mga prayers ay tinugunan po tayo ng ating mabait na Diyos. Tayo pong lahat ay magtaas ng mga kamay at sabay-sabay po tayong sisigaw from the top of our voices po. 3 times, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Glory, glory to God. Mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon at lahat po ng mga believers na nandito ngayong araw na ito, mga minamahal. Totoo pong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. After the storm, mga minamahal, after how many days, mga minamahal, na umuulan, the sun will shine again, mga minamahal. Kaya narito ang biyaya ng mahal na Panginoon, pag-iingat sa ating lahat. Tayo mga minamahal ay nagpapasalamat at ang mahal na Panginoon po ang magpala sa ating pong lahat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. A blessed Sunday po sa ating lahat at tayo po ay nasa ating mga announcement. Mahal mo yung mahal. Narito po ang ating beloved Brother Randy Ikban, ating beloved co-preacher para po sa ating mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pesos. God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Mars Facton, sa pinapalang salita nating dakilang Diyos na ating narinig sa hapong to. Praise the Lord. Maraming mahal, ay bago tayo dumako sa ating mga regular announcement, tayo po kukuha po muna, maraming mahal, ng special offering para po sa banal gawain nating dakilang Diyos, para po sa ating pagpapagawa nating bahay sambahan, maraming mahal. At narito po ang manalangin sa ating special offering, ating blood brother Danny Shelo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po lahat itumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy na binubuhos sa bawat isa, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na yan, mahal na Panginoon. Hiniling po namin sa unat dalangin po ng aming mahal ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon. Dinadalain po namin po sa lahat po ng aming mga kapatid na bukas palad na patuloy nakikisa sa lahat po ng proyekto na yung banal na gawain sa lugar po ito, mula po. Dinadalain po namin mula Panginoon sa lahat ng kanilang mahawakan, ng kanilang mga kamay, mula Panginoon. Pagpalain niyo po sila mula Panginoon. Sa lahat ng bagay mula Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming samudalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Oh, there are people never receiving anything from God alone. Oh, there are shaking in their believing when they don't see the result. They quickly fall. Gotta keep on casting your web on the water. Soon it's gonna come back home on every way. Gotta keep on casting your web on the water. Soon it's gonna come back home on every way. So don't you wait, just keep on believing. In a way, God's what you do. Don't get discouraged, just keep on believing. Soon it will come back to you. Gotta keep on casting your net on the water. Soon it's gonna come back home on every way. Gotta keep on casting your net on the water. Soon it's gonna come back home on every way. Good measure, press down, shake hands together, running over. Soon it's gonna come back home on every way. Gotta keep on casting your breath on the water. Soon it's gonna come back home. Soon it's gonna come back home. Soon it's gonna come back home on every way. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po manimahal sa inyong pinagkaloob para po sa balgawain ating dakilang Diyos at pagpalain po tayong lahat na ating pinakamahal pa Jesus na higit pa po sa ating inasahan. Praise the Lord. At manimahal, bago tayo dumako sa ating regular na announcement, ay ating po na binabati ng happy birthday ating beloved Sister Mirela Calosa Pineda. Praise the Lord. Siya po yung nagdaraos ng kanyang karawan sa araw na ito. Ang pagbati po ay nagmumula po sa ating beloved Almeida children at sa ating beloved preachers, sa ating beloved
elder at especially po sa ating mga beloved kapatiran. Ay muli happy birthday po sa ating beloved Sister Mirela Calosa Pineda. Praise the Lord. Lahat na magsabing praise the Lord. At manimahal sa darating na Wednesday ay patuloy po ating balagwain sa lugar na ito. Tapi magsisimula po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ganon din manimahal ay sa darating na Friday ay patuloy pa rin po ating pananambahan sa lugar na ito. Tapi magsisimula po ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw ng Sabado. At ganon din manimahal sa darating na linggo ay tuloy-tuloy pa rin po manimahal ating pananambahan sa ating dakilang Diyos ay tayo magsisimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon. Praise the Lord. At meron tayong TV program ni Mahal sa PTV Channel 4. Ito po yung araw ng Sabado. Magsisimula po manimahal ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Praise the Lord. Meron tayong Lehans Counseling right after po nating pananambahan. Praise the Lord. At manimahal sa ating pag-uwi, ay mag-ingat po tayo manimahal sa ating pagtawid dyan sa may highway. Bago tayo tumawid manimahal ay hintayin po natin yung mga senyas nating mga marshal sapagkat mabibilis po ang mga sasakyan dyan. Kaya manimahal, mag-ingat po tayo sa ating pagtawid dyan sa may highway. At ganoon din sa ating mga binamahal kapatiran na magdadrive ay mag-ingat din po tayo. Lahat ay magsabing praise the Lord. At manimahal, kung wala pang ibang daragdag na announcement, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinakamahal pensus na sa hapong to manimahal. Tayo lubos na pinagpala nating pinakamahal pensus. Praise the Lord. Manimahal, tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos at narito po ating beloved retired Colonel Ricardo Cabalad para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang ang masalangit. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa una't panalang ng Balapastor Evangelista Wildy Estrada Almeda. Narito po kami, malapang ng taos puso, nagpapasalamat sa iyo sa matagumpay na Sunday service. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain. Hallelujah. Mula sa pag-aawitan ng joyful at solemn songs. Sa mga buhay na patutuan na hinayag ng mga kapatid na pinagpalang lubos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Malapang maraming salamat po sa pag-aawitan ng mga beloved choir. Hallelujah. Mula sa Children's Choir, Adults Choir, Youth and Singles Choir at Jesus Finest Generation Choir. Malapang salamat po sa paghipo at patuloy mong pagpapala sa mga kapatid na nagkakaloob. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na Santong Espiritu na sa tuwi-tuwi na nasa aming kalagitnaan at lalo tigit ang Ebanghelyo ng kaligtasan naming natutunan sa hapong ito. Maraming salamat po, Malapaynon. Salamat po sa banal na salita. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, kung paano kami dinako sa lugar na ito, payapa may proteksyon at pag-ibig, pag-iingat. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ganoon din po ang aming pag-uwi. Ingatan mo po kami. Ilukob mo ang dakilang pag-ibig, banal na Santong Espiritu. Palayasin mo lahat ng hadlang sa kalsada. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you po, minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Tapi magkamayan. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love